Napahikab na lamang si Angel habang naglalakad palabas ng kanilang opisina. 3:00 na ngayon ng madaling araw at ngayon pa lang natapos ang kanyang trabaho. Kinusot na niya ang parehong mata para mawala ang kanyang antok, pero wala pa rin yung talab. Ano ba naman yan? Kahit kailan talaga pahirapan maghanap ng masasakyan kapag ganitong oras. Bulong ni Angel sa kanyang sarili habang naghahanap ng maaari niyang masasakyan. Akmang maglalakad siya patungo sa kabilang daan nang may biglang tumigil na jeep sa kanyang harapan. Dahil sa pagmamadaling umuwi, agad siyang sumakay sa sasakyang yun. Sa Santa Ines na po, kuya. Sambit niya sa driver. Pero imbis na umalis, nakaupo lamang ang lalaki sa kinauupuan nito habang nakatitig sa kanya. What are you talking about? Tanong nito dahilan upang mapataas ang kilay ni Angel. Sosyali naman tong driver na to, Inglesero. Bulong niya sa kanyang sarili bago muling harapin ang lalaki. Ang sabi ko ho, dyan lang ako bababa sa Santa Ines, kaya paandarin mo na yung jeep mo kuya at lalarga na tayo. Masiglang sambit niya bago komportableng umupo sa tabi ng driver. Hindi rin nagtagal umandar na rin ang sasakyan ng lalaki. Nagtataka si Angel dahil sa pagkakaalala niya, ni minsan wala pang tumigil na jeep sa harap ng kanila opisina. Kahit na nagtataka, hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. Para maiwasan ang pagkainip, kinuha niya ang kanyang telepono para siya ay may mapaglibangan naman. Abala siya sa mga bagay na yon nang mapansin niyang iba ang dinadaanan ng sasakyan niyang jeep. Dahil doon, napaupo siya ng maayos. Habang pabalik-balik ang tingin niya sa lalaki. Namamawis na rin ang kanyang noo at kakaibang takot ang kanyang nararamdaman. Kuya, mali ato itong dinadaanan natin. Sambit niya habang hinihila ang damit ng driver. Mas lalong lumala ang takot niya dahil hindi man lang lumingon sa kanya ang lalaki. Patuloy lang ito sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa isang madilim na lugar, doon napagpasya ni Angel na tumalon palabas. Napaigik na lamang siya sa sakit na kanyang natamo dahil mali ang pagkakatalon niya. Dahil sa kanyang ginawa, biglang tumigil ang jeep na sinasakyan niya kanina. Hindi na nagsayang pa na oras si Angel at dali-dali na siyang tumakbo palayo doon. Diyos ko, ano po ba itong pinasok ko? Sigaw ni Angel habang tumatakbo. Nang makarating siya sa kantong pinasukan nila, doon lamang siya nakahinga ng maayos. Wala na nga akong pera. Tapos mukhang mananakawan pa ako kanina. Sambit niya bago inumpisahan ang kanyang paglalakad. Medyo malayo pa ang kanilang bahay, pero napagpasyahan niya na lang maglakad pa uwi. May mangilan-ngilan na mga tricycle driver ang nag-aalok sa kanya na sumakay. Pero tinanggihan niya mga ito dahil baka maulit na naman ang nangyari kanina. Hingal na hingal siya na makarating siya sa kanilang bahay. Akmang papasok na siya nang biglang bumukas ang pinto at doon bumungad sa kanya ang kanyang ina. Mahabaging langit, Angel. Ba't ganyan na itsura mo at mukhang hinabol ka ng 10 aso? Sambit nito bago siya hilahin papasok sa loob. Buti sana kung 10 aso na lang humabol sa akin, kaso hindi. Dahil doon, nakatanggap siya ng hampas mula sa kanyang nanay. Ano ba kasing nangyari sa iyo at ganyan ang itsura mo? Ganito kasi yan, Nay. Pauwi na ako, pero wala akong mahanap na masasakyan. Buti na lang may biglang tumigil na jeep sa harap ko. Di sumakay ako. Tapos akala ko makakauwi na ako na matiwasay. Pero biglang dumiretso sa ibang kanto yung jeep, tas sobrang dilim pa ng lugar na yon. So sobrang takot ko, tumalon ako mula sa jeep. Pagkatapos tumakbo palayo. Tuloy-tuloy niyang sambit, kaya hiningal siya. Dahil doon, agad naman siyang inabutan ng kanyang ina ng tubig, na agad niya namang tinanggap. Ayos ka lang ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bumili ka na ng masasakyan mo para hindi ka na mahirapan sa pag-uwi? Tignan
Tingnan mo tuloy, munti ka pang madisgrasya. Sambit nito bago umupo sa kanyang tabi. Hindi ko pa naman kailangan yun, Nay. Nasasayangan pa kasi ako sa pera ko ngayon. Gusto ko mapaayos muna natin tong bahay kasi tignan mo naman oh. Ipan lang ni Mang Kuboy tong bahay natin, baka lumipad na. Sambit niya habang tumatawa. Dahil doon, nahila ng kanyang ina ang dulo ng kanyang buhok. Si Nanay talaga kahit kailan ang hilig manakit. Ang mabuti pa, ituloy mo na yung pag-alis mo. Alam ko mga ganitong oras ang pag-alis mo para mamalengke. Akmang magsasalita pa sana ang kanyang nanay, pero tinulak niya na ito palabas. Nang makaalis na ang kanyang ina, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Naalala niya naman na nangyari. Kaya sobrang bilis ng tibok ng puso niya ngayon. Mukhang hindi ata siya makakatulog ngayon. Kinabukasan, 5:00 na ng hapon nagising si Angel. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto, nakita niyang nanonood ng palabas ang nakababatang kapatid. Gising na pala ang Disney Princess. Sambit ng kanyang kapatid habang nakatingin sa kanya. Inambahan lang niya ito ng suntok, pero imbis na matakot, natawa lang ang kanyang kapatid. Nay, ba't nandito pa rin yung taga-kuskus natin na inidoro? Akala ko ba pinaalis mo na to? Pang-aasar pabalik ni Angel sa kanyang kapatid. Kung kanina, nakangisi ito, ngayon naman nakasimangot na. Papansin ka ate, suntukan na lang tayo para malaman natin kung sinong talunan sa ating dalawa. Tumayo pa ang kanyang kapatid na lalaki habang inaayos ang manggas ng damit nito. Ayaw din naman magpatalo ni Angel, kaya ginawa niya rin ang ginagawa ng kapatid. Akmang lalapit siya sa kapatid nang pareho sila makatanggap ng malakas na batok mula sa kanilang ina. Ano, mag-uumpisa na naman kayo. Pumarito na nga kayo sa pagkainan na makakain na. Ikaw naman Angelo magmerienda ka na dito at huwag mo na iniinis si ate mo. Sambit ng kanyang ina habang inaayos ang kanilang makakain. Napakamot na lang si Angel sa kanyang ulo bago sundin ang sinabi ng ina. Nang matapos siyang kumain, agad siya umakyat sa kwarto para makapag-ayos. Nang mag-alas 6, napagpasyahan niyang umalis para pumasok sa trabaho. Mag-iingat ka anak. Mas mabuti pang malaki ang babayaran mo sa taxi kesa naman mag-jeep ka tapos bigla kang idadala sa liblib na lugar. Si Nanay naman, nakalimutan ko na nga yung nangyari kagabi tas pinaalala mo pa. Bumalik tuloy yung kaba ko. Nagdadabog niyang sambit habang maluhaluhang nakatingin sa kanyang ina. Pasensya na anak. Sambit nito at nag-peace sign pa para sa kanya. Hindi rin nagtagal, lumabas na siya ng kanyang bahay. Habang nakasakay sa jeep, napakabilis ang tibok ng kanyang puso. Marami ang nakasakay pero hindi pa rin nawawala ang takot niya. Ayaw niya magpakampante dahil baka mangyari na naman yung nangyari kagabi. Nakarating naman si Angel sa kanilang opisina, kaya gano'n na lang ang ginhawa na kanyang naramdaman. Oh, ang aga mo atang pumasok ngayon, Angel. Bungad sa kanya ng kanyang katrabaho. Alam mo, Sergio, kung mang-iinis ka lang, tigilan mo muna ako. Baka sa'yo kumaibuntun tong init ng ulo ko. Nanggigigil niyang sambit habang masamang nakatingin sa lalaki. Dahil doon, agad namang lumayo sa kanya ito. Akmang aayusin niya ang kanyang computer nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Angel! Ano? Sigaw niya ng malakas, kaya napatingin sa kanyang lahat. Ganun na lang ang takot niya nang makita ang kanilang coach leader ang tumawag sa kanya. Dahil doon, agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan bago harapin ang kanilang coach leader. Kayo po pala ma'am, may kailangan po ba kayo? Magalang na tanong niya. Akala niya, madadala na doon ito, pero mas lalo ata itong ginalit ni Angel dahil salubong na salubong ang kilay nito. To my office, Miss Sevilla. Patay! Bulong niya bago sumunod doon. Napakamot na lang sa tenga si Angel
nang makalabas siya sa opisina ng kanilang coach leader. Ano, sermonan ka na naman ba? Napatalo na lang sa gulat si Angel nang biglang lumitaw si Sergio sa kanyang harapan. Bakit ka ba nagugulat dyan? Hindi ba oras ng trabaho ngayon? Ba't nandito ka? Break time na po kasi natin. Sobrang haba ng paninermo ng coach leader natin, mukhang hindi na niya namalaya ng oras. Tatag mo rin? Ilang oras mong pinakinggan yung pagputak niyan? Dahil sa inis, hinablot ni Angel ang buhok ng lalaki. Sa buong oras ng kanyang trabaho, nakasimangot lamang siya. Sirang-sira na talaga ang araw niya ngayon. Hindi rin nagtagal, ay 3:00 na ng madaling araw. Bumalik na naman ang kaba na nararamdaman niya dahil pauwi na naman siya. Habang naglalakad, may biglang sumusunod na jeep sa kanya. Ganun na lang ang takot at kaba niya nang makita niya ang mukha ng driver. Ito yung driver ng jeep. Bulong niya sa sarili. Dahil sa takot, agad siyang tumakbo ng mabilis. Hindi rin nagtagal, hindi na sumusunod sa kanya ang jeep, kaya napahinga siya ng maayos. Akmang ipagpapatuloy niya ang paglalakad, pero may biglang humablot ng kanyang braso at doon niya nakita ang lalaking kinatatakutan niya. Napasigaw siya bago sipain ng lalaki. Ouch! Napatigil si Angel sa akmang pagtakbo nang biglang sumigaw ito. Dahil isang dakilang tao siya, dahan-dahan niyang nilapitan ang lalaki upang tignan kung maayos lang ba ang kalagayan nito. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang nakatingin dito. Napaatras na lang siya na mag-angat ng tingin nito sa kanya. Ang tanga mo pala no. Kung talagang kidnapper mo ako, panigurado binato na kita papunta sa jeep ko. Sambit nito habang seryosong nakatingin. Dahil sa sinabi ng lalaki, doon niya lang na-realize kung ano ang kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang umatras, pero nahawakan na siya ng lalaki, kaya wala siya ibang ginawa kundi magpumiglas. Ano ba? Kung balak mo ako nakawan, sinasabi ko sa'yo wala na akong pera. Wala ring laman ng bag ko, kating ko, Efficacent, Vicks. Gamot lang yun nandyan. Wala ka makukuha. Sigaw niya, habang pilit pa rin hinihila ang sarili. Hindi ko kailangan ng pera mo. I just want to ask kung okay ka lang ba. Ang tanga mo kasi. Ba't ka tumalon sa jeep no isang araw? Sambit nito dahilan upang mapatigil sa pagpupumiglas si Angel. Ba't mo tinatanong kung maayos ako? Siguro, kapag maayos ako, dun mo ako ulit kikidnapin oh. Di ka lang pala tanga, ilusyonada pa. Tinatanong ko lang kung ayos ka lang ba pero ang dami mong sinabi. Ba't ka ba kasi tumalon ng jeep? Siyempre, kikidnapin mo ako. Ibang eskinita ang pinasukan mo nun. Kaya sa tingin mo, anong gagawin ko? Dahil doon, natahimik ang lalaki. Akmang aalis na siya pero biglang nagsalita ito na naging dahilan upang mamula ang kanyang mukha dahil sa hiya. Kaya lang naman ako dumaan doon dahil shortcut yun. Hindi mo lang nakita pero dumaan tayo sa Santa Barbara noon. Kaya pala hindi man lang siya naligaw nung tumatakas siya. Pero, ba't di ko nakita yung sign ng Santa Barbara? Natumba. Walang ganang sambit nito. Napahawak na lang si Angel sa kanyang ulo nang maalala niya ang katangahang ginawa niya noong isang araw. Gusto niya nang lumubog sa lupa sa kahihiyang ginawa niya. Pasensya na. Mahinang sambit niya habang nakayuko. Akala niya magagalit sa kanyang lalaki. Pero gulat niya na lang nang maramdaman ang kamay nito na nasa taas ng kanyang ulo habang ginugulo ang kanyang buhok. It's okay. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan sa katangahan mo. Natatawang sambit nito. Dahilan upang kurutin niya ang braso ng lalaki. Ikaw nakakailang ka na. Alam ko naman tanga ako pero di mo kailangan pa ulit-ulitin pa. Sambit niya habang inaayos ang kanyang suot. Aminado. Saad ng lalaki at tumawa ulit. Hindi niya na lang to pinansin. Akmang iiwan niya sana ang lalaki doon, ngunit bigla itong humarang sa kanyang dinadaanan. Ano magkailangan mo ha? Atid na kita. Gabi na oh.
Kaya panigurado mahihirapan ka sa paghahanap ng masasakyan mo. Pag-aalok nito sa kanya, naisip ni Angel na tama nga ang sinabi ng lalaki. Kaya naisipan niyang pumayag sa sinasabi nito. Sige, pero sana wag ka nang dumaan doon sa shortcut na tinutukoy mo. Mamamatay ako sa takot dahil sa iyo eh. Dahil sa kanyang sinabi, nagtawanan silang dalawa. Nang makaupo si Angel sa harap, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Akmang ipipikit niya muna ang kanyang mga mata nang mapansin niyang nakatitig sa kanya ang lalaki. May kailangan ka ba? Tanong niya habang nakataas ang isa niyang kilay. Itatanong ko lang sana kung anong pangalan mo. Angel Sevilla. Sambit niya at akmang ipipikit niya muli ang mga mata na magsalita ito. Ako naman si Dean Hernandez. 30 years old na ako. At si Divina at Damian, ang mga magulang ko. Napakurap na lamang si Angel nang ipakilala ni Dean ang sarili nito sa kanya. Akala niya, pangalan lamang ng lalaki ang sasabihin nito. Pero pati pangalan ng mga magulang, sinabi nito. Okay, maraming salamat sa impormasyon na yan. Patanong na rin sa mga magulang mo kung nahulog ka ba sa kuna dati. Iba kasi ang ikot ng utak mo eh. Sambit niya, bago irapan ito. Nakita niya kung paano ngumuso ito, pero hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. Nasa labas na ang kanyang tingin, habang ninanam na mamalamig na hangin. Hinayaan niya, nalipa rin ang hangin na mahaba niyang buhok. Nakita ulit ni Angel ang kantong pinasukan nila noong isang araw, at napakamot na lang siya sa kanyang ulo nang maalala niya kung ano ang ginawa niya noong araw na yon. Naalala mo, yung katangahang ginawa mo dito? Natatawang tanong ni Dean sa kanya. Ikaw nakakailang ka na kapag ako naasar tatalon ako ulit dito. Pagmamaktol niya, di, tumalon ka. Di naman ako masusugatan at mapipilayan sa ginawa mo. Napapadyak na lang si Angel sa loob ng jeep bago pinagsiklop ang kanyang braso. Hindi rin nagtagal, tumigil ang kanilang sasakyan sa kanto ng lugar ni na Angel. Agad siyang kumuha ng 50 sa kanyang bag at inabot yon sa lalaki. Ang gagawin ko dyan? Pamasahe ko. Tanggapin mo na tong bayad ko at kanina pa ako nangangalay. Imbis na tanggapin, binalik lamang nito sa kanya ang pera. Wag na. Isipin mo na lang, pambawi ko sa sayo. Dahil natakot kita nung pumasok tayo sa shortcut. Imbis na magpasalamat, nainis lamang si Angel. Habang nagsasalita kasi ito, pasimple itong tumatawa habang may nanunuksong tingin sa kanya. Salamat ha, kasi ang bait mo. Sambit niya bago padabog na bumaba ng jeep. Pabagsak niyang sinarado ang pinto nito. Habang naglalakad papasok sa kanilang kanto, dinig niya ang paghalakhak ng lalaki. Nang makarating sa harap ng bahay nila, agad din siyang pumasok. Napatingin siya sa suot niyang relo at doon niya lang napansin na maaga siyang nakauwi ngayon. Gara mo naman kanina ate, buong jeep inarkila mo para makauwi. Napatalon si Angel sa gulat nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na kumakain habang nakaupo sa sofa. Ano ka ba naman Angelo? Ba't ba ang hilig mo maggulat? Asar na tanong niya, pero nagkibit balikat lang ang kapatid niya. 3:30 na, ba't gising ka pa? Tanong niya, bago tumabis sa kapatid at kumuha sa kinakain nito. Ginagawa ko kasi itong research namin. Masyado kasing pabigat mga kagrupo ko. At ang sarili ko lang maaasahan ko. Tsaka wag mo nga ibahin yung pinag-uusapan natin. Nakita ko yung driver ng jeep kanina. In fairness, gwapo. Napailing na lang si Angel bago batukan ng kapatid. Alam mo, matulog ka na lang. Mukhang pagod ka na. Pero ate, hindi niya na lang pinansin ang kapatid. At nagtuloy-tuloy na lamang siya sa pag-akyat ng kanyang kwarto. Naaalala niya ang sinabi ng kapatid na gwapo raw si Dean. Nang inalala niya ang mukha nito, totoo talaga ang sinabi nito. Mukhang may halong lahi din ng lalaki. Napansin niya rin ang mga mata nito na kapag natatamaan ng ilaw, biglang nag-iiba ng kulay.
Habang iniisip si Dean, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ng lalaki. Dahilan upang matigil siya sa kanyang paglalakad. Ba't ko ba iniisip yung lalaking yun? Tanong niya sa sarili bago pumasok ng banyo at magpalit ng damit. 6:00 ng hapon nang makarating si Dean sa harapan ng kumpanya ni Angel. Alam niyang mamayang 3:00 pa lang naman ang uwi ng babae. Pero wala naman siya ibang magawa ngayong araw, kaya napagpasyahan niyang hintayin na lang ang babae. Habang naghihintay, napatingin naman siya sa malaking kumpanya na nasa tabi lang ng kumpanya ni Angel. Mapapansin na mayaman talaga ang may-ari nito. Dahil bukod sa marami ang palapag nito, mas malaki ito kumpara sa ibang mga kumpanya. Naalis ang tingin ni Dean doon nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kaagad naman yung kinuha at tumingin sa paligid bago sagutin. Wayne, may kailangan ka ba? Tanong niya sa kabilang linya. Buti naman, sumagot kayo, boss. Kailan po ba kayo babalik? Naiinis na rito ang kapatid mo. Sambit ng lalaki sa kabilang linya. Napahilot na lamang si Dean ang kanyang noo. Tell her, nababalik din ako agad. Please, let me enjoy my vacation first and stop bothering me. Hindi niya na hinintay pang sumagot ang nasa kabilang linya at agad niya yung pinatay. Mula 6:00 hanggang 3:00, nandun lamang siya sa labas ng opisina ni na Angel. Nang dumating ang 3:00, umayos na naupo si Dean at kinusot ang kanyang mga mata para mawala ang kanyang antok. Nang tumingin siya sa entrance ng opisina ni na Angel, doon niya nakita ang babae na naglalakad palabas. Nang dumaan ito sa tabi ng jeep, agad siyang bumusina para kunin ang atensyon nito. Ay, kabaing tumatalon! Ano ba yan? Sigaw ng babae, kaya napatawa siya. Dahil doon, kaagad namang tumingin sa kanya ito, habang nakaharap ito sa kanyang harapan. Anong kailangan mo? Nandito ka na naman? Mataray na tanong nito. Hindi maiwasang mamanghani din sa babae. Dahil nung una, napakabait itong tingnan. Pero hindi rin nagtagal, nagsusungit na ito sa kanya. Hatid sana ulit kita pa uwi. Malumanay na sambit niya. Bago bumaba sa kanyang jeep at pinagbuksan ng pinto ang babae. Dahilan upang matawa ito sa kanya. Ang gara, parang kotse lang ang gamit kung pagbuksan mo ako ng pinto ah. Dahil doon, natatawang bumalik si Dean sa kanyang kinauupuan kanina. Ano bang trip mo sa buhay? Naisipan mo na naman ako ihatid pa uwi. Wala ka bang pasahero ngayon? Paano kaya sasabihin ni Dean sa babae na si Angel lamang ang pasahero nito? Dahil doon, natawa na lang si Dean habang kumakamot sa kanyang bato. Gabi na kasi, kaya wala na masyadong pasahero ngayon. Pagpapalusot niya at mukhang tinanggap naman yun ng babae. Habang minamaneho ang jeep, pabalik-balik ang tingin niya sa babae at napansin naman nito yon. Anong kailangan mo? Kanina ka pa tingin ng tingin dyan. Aayain sana kitang kumain ng lugaw. May nakita kasi akong bagong bukas sa lugawan malapit dito eh. Sabi nila masarap daw doon. Kaya gusto sana kitang ayain kumain doon. Sambit ni Dean. Nang mapansin niya na walang balak, sumagot ang babae na pabuntong hininga na lang siya. Nakita niya pang nadaanan nila ang lugawan na tinutukoy nila. Oh, ba't di ka tumigil sa lugawan na sinasabi mo? Akala ko ba kakain tayo doon? Tanong nito sa kanya. Dahilan upang bumalik ang ngiting nakapaskil sa kanyang labi. Dali-dali siyang nag-U-turn para makabalik sa lugawan. Nang makarating doon, dali-dali siyang bumaba para mapagbuksan ng pinto si Angel. Maraming salamat, alalay. Sambit nito bago tanggapin ang kanyang kamay na nakalahad. Anong gusto mo? Tanong niya sa babae. Habang tinitignan nila ang litrato ng mga lugaw na nakapaskil sa pader. Lugaw with egg, tsaka isang tokwat baboy. Sagot nito kaya dali-dali naman siyang tumayo para sabihin ang kanilang order. Good morning po.
2 lugaw with egg, 2 tokot baboy at saka isang pansit na rin ho. Magalang na sambit niya sa matandang ginang. Pagkatapos niya magbayad, agad din siyang bumalik sa mesa nila ni Angel. Din, nakalimutan ko pala ibigay sa yung bayad ko dun sa in-order ko. Wag na. Sagot ko na tong pagkain natin, ako naman nag-iya sa'yo eh. Akmang ipipilit pa sana yun ni Angel, pero sinamaan niya ng tingin ng babae para hindi na ito pilitin pa. Hindi rin nagtagal, dumating na ang kanilang order. Nang mapansin niyang walang tubig, agad siya nagpaalam sa babae para bumili ng tubig sa labas. Mabuti na lang, may malapit na convenience store. 2 malaking tubig ang binili ni Dean. Dahil napansin niyang mahilig uminom ng tubig ang babae. Base pa lamang sa malaking flask na dala nito. Nang makabalik siya, napansin niyang hindi pa rin kumakain si Angel. Ayaw mo ba nitong pagkain? Gusto mo lumipat na lang tayo? Nag-aalalang tanong niya. Dahil mukhang walang balak na galawin ng babae ang pagkain nasa harap nito. Ano ka ba naman? Hinihintay lang kita makabalik para sabay na tayong kumain. Kapal naman ang mukha ako kung hindi kita hihintayin, di ba? Mataray na sambit nito. Muli na naman niyang ginulo ang buhok ng babae. Ano ba? Alam mo bang ilang beses kung sinuklay itong buhok ko kanina, tas guguluhin mo lang? Napangiti na lang si Dean sa inakto ng babae. Hindi rin nagtagal, nag-umpisa na silang kumain. Tahimik lamang siya at hindi na ito ginulo. Hindi rin nagtagal natapos kumain si Angel. Habang siya may natitira pa ring pansit. Akmang kakainin niya na yon, pero nang mapansin niya nakatingin ang babae doon, agad niyang pinigilan ng sarili na ilagay sa pansit ang kutsarang pinagamitan niya. Imbes na kainin to, inabot niya na lang ang pansit sa babae. Mukhang gusto rin ito ng pansit. Anong gagawin ko dyan? Sa'yo na. Pero sa'yo yan. Busog na ako kaya sa'yo na lang. Pagsisinungaling niya, gusto niya pa sanang kumain. Pero pansin niyang gusto rin ni Angel ng kakainin niya. Sigurado ka akin na to? Nag-aalin lang ang tanong nito. Kaagad namang tumango si Dean bilang sinyalis na pwede na yung kainin. Maraming salamat! Kwelang sambit nito bago umpisang kainin ng pansit. At habang tumatagal, hindi na namalayan ni Dean na nakangiti na pala siya habang pinapanood niya ito. Nang mapansin ang sarili, agad siyang umupo ng maayos at biglang nagseryoso. Akmang iiwas na sana siya ng tingin nang mapansin niyang may pansit na nakadikit sa pisngi ng babae. Hindi niya alam pero parang may nagtulak sa kanya na kunin to. Nung gagawin niya na yon, biglang napatingin sa kanya si Angel. Napatigil na lamang sa pagpoproseso ang kanyang utak sa tingin nito. Agad ding tinapon ni Dean ang pansit na nasa pisngi ni Angel at namumulang umiwas. Hindi niya alam pero parang bigla siyang nanghina sa titig ng babae. Nang mapansin niyang tapos na ito, agad niyang kinuha ang tubig na nasa kanyang harapan at binuksan to. Agad niyang inabot kay Angel na malugod namang tinanggap ng babae. Maraming salamat. Mahinang sambit nito. Habang umiinom ng tubig si Angel, napagpasya niyang ayusin ang kubyertos at mangkok na ginamit nila bago ibalik sa matandang ginang. Matapos linisin ang lamesang ginamit nila, agad din silang lumabas. Habang naglalakad, agad niyang nilabas ang alkohol na nakatago sa maliit niyang bag at inabot yun sa babae. Wow, ikaw ba si Dora? Pansin ko, lahat ng kailangan natin nandiyan sa bag mo eh. Namamanghang tanong nito habang ginagamit ang alkohol na inabot niya dito. Hindi ba pwede si Diego na lang ako? Mga hayop ang kinakausap ni Diego. Kaya nga kinakausap kita. Sambit niya. Dahilan upang makatanggap siya ng malakas na hampas mula dito. Gaga ka? Mukha ba akong hayop sa mata mo? Nanggigigil na tanong nito. Hindi mo ba alam ang salitang human is an animal? Hindi, at wala akong pakialam kung sino nagsabi niyan. Sa buong biyahe nila, puro asaran lang sila. Hindi rin nagtagal, nakita niya na ang kanto ng lugar ni na Angel. At hindi niya alam, pero biglang bumigat ang nararamdaman niya ngayon. Mauna na ako.
Maraming salamat sa paghatid din. Dahil doon, ngumiti siya bilang sagot sa babae. Pinapanood niya lamang si Angel sa paglalakad. At nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon niya lang pinaandar ang kanyang sasakyan. Habang pauwi, sobrang tahimik ngayon sa jeep. Hindi katulad doon nandito pa ang babae. Hindi rin nagtagal, agad din siyang nakauwi. Akmang bababa na sana siya, nang may makita siyang 100 na nasa harap ng jeep at may kasama pa yung papel na kulay violet. Ito nga pala yung bayad ko. Hindi ko na naabot sa'yo kasi alam kong tatanggihan mo ulit. Maraming salamat sa paghatid at sa libreng lugaw. Ako naman ang taya sa sunod from Angel Maganda. Basa ni Dean sa papel na kasama ng 100. Dahil doon, bumalik muli ang ngiti sa labi niya. At ang nasa isip niya ay kakain pa ulit sila sa labas, base sa sinulat ni Angel. Ilang araw na ang lumipas, patuloy pa rin si Dean sa paghahatid sa kanya pa uwi. Ngayon araw ng Biyernes, maaga ang uwi nila ngayon. Excited siyang lumabas sa opisina dahil alam niya hinihintay siya ng lalaki sa labas. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat dahil wala ito at ang jeep nito. Inikot niya ang tingin para masiguradong wala talaga ang lalaki dito. Ang kaninang malawak na ngiti ni Angel biglang nawala. Dahil doon, maglalakad na lang siya pa uwi. At habang naglalakad, biglang tumunog ang kanyang telepono at dali-dali niya yung kinuha. Nang makita niyang si Dean ang tumatawag, agad niya yung sinagot. Hello, Dean. Hinahanap kita kanina pero wala ka. I'm sorry. Sobrang sama kasi ng pakiramdam ko ngayon. Napatawag lang ako sa'yo para sabihin na hindi kita masusundo. Pasensya na. Sabihin mo sa akin ang address mo. Bakit? Sabihin mo na lang at wag na maraming tanong. Kaagad namang sinunod ng lalaki ang inuutos niya at nang makuha niya ang address nito agad niyang pinatay ang tawag. Nang may dumaang taxi sa kanyang harapan, agad niya yung tinawag bago sabihin sa driver ang address nito. Medyo malayo ang bahay ni Dean, kaya patingin-tingin siya sa metro na sa kanyang harapan. At sa tingin niya, sasakit ata ang bulsa niya ngayon. Hindi rin nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ni Dean. Napapikit siya habang inaabot ng 700 na bayad sa driver. Paniguradong magbibiskwit na naman siya tuwing break nila. Mabuti na lang, dumaan muna siya sa lugawan na pinuntahan nila ni Dean noon. Nang makarating sa harap ng bahay ng lalaki, agad siyang kumatok doon pero walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Dahil doon, agad niyang pinihit ang siradura ng pinto at doon niya napansin na hindi pala ito nakasarado. Agad siyang pumasok sa bahay ng lalaki. Kaagad bumungad sa kanya si Dean na nakahiga sa maliit na sofa habang balot na balot ito ng kumot. Agad siyang lumapit sa lalaki at hinawakan ang noon nito. Sobrang init nito kaya agad niyang ginising si Dean para pakainin at painumin ng gamot. Dean, gising ka muna. Kailangan mo uminom ng gamot para gumaling ka. Mahinang sambit niya. Hindi rin nagtagal, dahan-dahang iminulat ni Dean ang mga mata. Anong ginagawa mo dito, Angel? Tanong nito. Pinalak na umupo ng lalaki, kaya kaagad na umalalay si Angel. Nag-aalala ako sa'yo eh. Kung hindi mo pa sasabihin sa akin kanina na masama yung pakiramdam mo, hindi ko malalaman na may lagnat ka pala. Nag-aalalang sambit niya habang hawak ang noo ni Dean. I'm sorry. Ayaw ko lang na mag-alala ka sa akin. Kapag may sakit ka, magsabi ka. Tignan mo, wala kang kasama sa bahay mo rito. Kaya sino sa tingin mo mag-aalaga sa'yo? Sa buong oras na yon, pinangaralan niya ang lalaki. Kahit na inaantok pa si Dean, pinilit niya pa rin itong kumain. Hindi kaya ng lalaki ang kumilos. Kaya sinubukan niya na lang itong pakainin sa pamamagitan ng pagsubo. Pagkatapos, pinainom niya na rin ang gamot ang lalaki bago ito ipasok sa kwarto nito. Pupunasan lang kita, sobrang taas kasi ng lagnat mo eh. At habang pinupunasan ng lalaki, hindi niya maiwasang titigan ang mukha nito.
Ngayon lang niya napansin na may 3 nunal pala sa mukha ang lalaki. Napatingin din siya sa matangos na ilong nito. Akmang hahawakan niya ito nang biglang magsalita si Dean. Alam ko sobrang gwapo ko. Pero kung tititigan mo pa ako ng ganyan, baka matunaw na ako. Dahil sa kahihiyang ginawa niya, nahampas niya na lang sa mukha nito ang basang bimpong hawak niya. Rinig niyang dumaing ang lalaki. Kaya agad niya namang kinuha sa mukha nito ang bimpo. Aray ko naman po. Sorry na. Ikaw kasi, kasalanan mo yan. Kung di ka nagsasalita ng ganyan, hindi ko sana nahampas sa'yo yung bimpo. Parang kasalanan ko pang pinagnanasaan mo yung mukha ko. Muli niya na namang hinampas ang lalaki ng bimpo. At sa buong magdamag, wala siyang ginawa, kundi alagaan ito. Nagpaalam na rin siya sa kanyang nanay na hindi muna siya makakauwi ngayong araw. Nang 7:00 na ng umaga, bumaba na rin sa wakas ang lagnat ng lalaki. Kaya hindi na siya masyadong nag-alala. Nang magising siya, agad siya nagluto na makakain ni Dean. Sa buong araw na yon, wala sila ibang ginawa kundi magkwentuhan. Agad naman siya napahawak sa kanyang dibdib dahil naramdaman niya mabilis sa tibok ng kanyang puso. Habang nakatingin sa lalaki, ay tila bumagal ang ikot ng mundo niya at nakafocus lang ang tingin niya dito. Mukhang delikado ata ako. Bulong niya sa sarili nang ma-realize ko anong nararamdaman niya ngayon. Hindi rin nagtagal, gumaling na si Dean mula sa sakit nito. Bumalik na rin ang lalaki sa paghahatid sa kanya. Nang makalabas siya ng building, doon niya nakita si Dean na nakaupo sa hood ng jeep nito. Dean! Sigaw niya bago patakbo lumapit sa lalaki. Nang makita siya nito, agad itong bumaba sa hood ng jeep. Ang aga mo ata ngayon. Tanong nito bago kunin ang bag na hawak niya. Agad niya namang inabot yun sa lalaki bago umangklas sa braso nito. Ano maaga? 10 minutes na lang naman bago mag 3:00. Maaga pa rin. Alam mo, mas mabuti pa magtusok-tusok na lang tayo. Kanina pa kasi ako nagugutom. Huwag mo nang subukan magsalita dyan, ako naman lilibre sa'yo. Ipunin mo na lang yung pera mo kesa igasto sa akin. Agad naman silang pumunta doon. Nang makarating doon, agad siyang kumuha ng makakain nila ni Dean. Dinagdagan niya rin ang binili niya dahil balak niyang bumawi sa lalaki ngayon. Saktong sweldo niya na rin ngayon, kaya hindi masakit sa bulsa ngayon ang paglibre. Habang kumakain, nakatingin lamang siya sa malaking building na nasa tabi lang ng kanila. Dahil sa kanyang ginawa, napatingin din si Dean doon. Ano meron dyan sa building na yan at tinitignan mo? Nagtatakang tanong sa kanya ng lalaki. Alam mo ba kung nakagraduate lang ako ng college? Bala ko magtrabaho dyan. Pangarap ko talaga magtrabaho sa kumpanyang yan. First year college pa lang ako. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, tumigil ako sa pag-aaral. Mahabang salaysay niya. Habang malungkot na nakatingin sa building na yon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon mag-aral ulit, babalakan mo ba magtrabaho dyan? Seryosong tanong ni Dean. Dahilan upang matawa siya sa lalaki. Nang mapansin niyang sobrang seryoso talaga nito, agad siyang tumigil sa pagtawa para sagutin. Masyado na ako matanda para mag-aral, Dean. At siya ako mag-aaral ako, paniguradong titigil ako sa pagtatrabaho. Paano na lang yung kapatid ko at nanay ko kung titigil ako sa pagtatrabaho? Wala naman sa edad ng pag-aaral, Angel. Kahit na matanda ka na may karapatan ka pa rin naman mag-aral. At saka, maiintindihan naman siguro ng nanay at kapatid mo kung uunahin mo muna ang sarili mo. Sa buong buhay mo, sila palagi ang priority mo. Kaya hindi naman siguro masama kung sarili mo naman ang priority mo ngayon. Mahabang sambit ni Dean kaya napaisip siya. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Alam niyang hindi naman kasalanan ng nanay niya kung ba't natigil siya sa pag-aaral. Pero hanggang ngayon, napapaisip siya na kung hindi ba sila iniwan ng tatay niya noon, hindi ba sila maghihirap ng ganito? Akmang magsasalita siya ulit ang tumunog ang kanyang telepono. Kaagad niyang kinuha yon at nang makitang tumatawag si Sergio, agad niya yung sinagot. O Sergio, napatawag ka?
Nagtatakang tanong niya sa katrabaho. Nandito ka pa ba malapit sa kumpanya natin? Hindi kasi ako masusundo ng kuya ko, kaya bala ko sanang sumabay sa'yo. Sambit nito, dahilan upang mapatingin sa kanya si Dean. Ganon din siya sa lalaki. Agad niyang tinakpan ng telepono para magtanong. Dean, pwede bang sumabay sa atin yung katrabaho ko? Hindi kasi siya nasundo ng kuya niya ngayon, kaya wala siyang kasama umuwi. Sambit niya at agad namang tumango si Dean bilang tugon. Dahil doon, agad niyang kinuha ang telepono para kausapin muli si Sergio. Sige, sumabay ka na sa amin. Siya nga pala, kasama ko yung kaibigan ko ngayon, kaya sana ayos lang sa'yo. Mahinang sambit niya na hindi pa rin tinatanggal ang tingin kay Dean. Ayos lang, thank you Angel. Welcome, nandito pala kami sa kabilang daan. Doon sa may nagtitinda ng tusok-tusok. Hintayin ka na lang namin dito. Hindi rin nagtagal, agad niyang pinatay ang tawag. Sergio pa nga. May binulong si Dean, pero dahil sa ingay ng mga sasakyan, hindi niya narinig kung anong sinabi nito. Agad na tumingin sa kabilang daan si Angel para makita niya kung parating na si Sergio. Nang makita niyang naroon na ang katrabaho, agad niya itong kinawayan habang tumatawa. Rinig pa niya ang pagdadabog ni Dean sa kanyang tabi, pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Nang makarating si Sergio sa kinatatayuan nila, agad siyang lumapit sa lalaki at hinampas ito. Tagal mo ah, mabuti pa sumunod ka sa akin. Ipapakilala kita sa kaibigan ko. Masayang sambit niya bago hilahin si Sergio papunta sa direksyon ni Dean. Napatigil sila sa akmang paglalakad dahil si Dean mismo ang lumapit sa kanila. Akmang ipapakilala niya ang kaibigan ng biglang yumuko si Sergio. Dean Hernandez. Nanginginig na sambit ni Sergio pagkatapos yumuko. Paano mo siya nakilala? Nagtatakang tanong niya. Sino ba hindi makakilala sa isang pinakamayamang tao sa buong Asia? Siya lang naman ang CEO ng Hernandez Corporation. Yung malaking kumpanya na nasa tabi lang natin. Sambit ni Sergio dahilan upang mabitawan niya ang palamig na hawak. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa malaking building na yon at kay Dean. Kaya pala pamilyar sa kanya ang apelyido ni Dean. Angel, let me explain. Natatarantang sambit ni Dean habang hinahawakan ang kanyang kamay. Imbis na pansinin ng lalaki, napatulala na lamang siya. Hindi mo alam na siya ang CEO ng kumpanyang yan? Tanong ni Sergio sa kanya kaya umiling siya. Uuwi na lang pala ako. Bumalik pala si kuya. At susunduin niya raw ako. Akmang pipigilan niya pa sana ito pero nakatakbo na ito na mabilis. Nang makabalik sa wisyo, agad niyang tinignan ng lalaki. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Dahil doon, hindi napigilan ni Angel ang sarili. Inila niya ang tenga nito para makabalik sa jeep. Aray ko, matatagal yung tenga ko! Pagrereklamo ni Dean habang lumilipat sila ng daan. Huwag kang OA dyan. Hindi ko nga hinihila yung tenga mo eh. Nang makarating sila sa jeep ng lalaki, agad niya itong tinulak papasok. Nandito na tayo sa jeep mo kaya magpaliwanag ka na. Seryosong sambit niya. Pinapanood niya kung paano himasin ni Dean ang tenga nito. Pero na makita siya nito nakatingin, tinigilan nito yon. Ano ba ipapaliwanag ko sa'yo? Nakasimangot na tanong ni Dean. Dahilan upang pitikin niya ang noon nito. At di mo sinabi sa akin na ikaw pala ang CEO ng kumpanyang yan? Jeepney driver ka ba talaga o gawa-gawa mo lang yan? Unang-una sa lahat, kaya hindi ko sinabi na ako ang CEO ng kumpanyang yan dahil di ka naman nagtatanong. Sige, subukan mo ako hampasin ngayon, panigurado magdadabog ako. Totoo naman kasi hindi mo ako tinanong eh. Pangalawa, hindi ako jeepney driver. Nung araw na nagkita tayo galing ako sa bar noon. Balak ko lang sanang bumili ng maiinom at magpahinga nung bigla kang sumakay sa jeep ko. Pumunta ka sa bar gamit ang jeep mo? Lakas din ang tama mo sa utak ha? Walang basagan ng trip? Okay, tuloy ko na yung kwento. At dahil madaling araw na yon, binala kong ihatid ka na lang sa bahay mo. Delikado para sa'yo umuwi mag-isa. Kaso ko sinuswerte ka nga naman. Nakita ko pa yung katangahang ginawa mo. Dahil doon, hindi na kita makalimutan. Kaya binala kong puntahan ka
And the rest is history. Tindi mo rin. Sa lahat ng hindi mo pwedeng makalimutan, yung pagtalon ko pa talaga sa jeep ang naalala mo? Hindi ko na kasalanan yun. Alam mo bang ganda-ganda ako sa'yo ng araw na yun? Tapos bigla ako makikita yung katangahang ginawa mo. At dahil doon, hindi na nakapagtimpi pa si Angel at pinaghahampas niya ang lalaki ng bag na hawak niya. Napakawalang yamo talaga din. I hate you, I hate you. Bakit mo ba ako pinagtatawanan, ha? At imbis na mainis ang lalaki sa kanya, mas lalo pa itong tumawa. Sandali lang kasi, kumalma ka muna, hindi pa ako tapos magsalita, inuuna mo yung pagiging pikon mo. Dahil doon, agad siyang tumigil at padabog na inayos ang kanyang buhok. Nang hindi niya yun maayos, ginulo niya na lang ito kaya tumawa si Dean at lumapit sa kanya. Napatigil siya sa akmang paghinga dahil napakalapit na mukha ng lalaki sa kanya. Habang inaayos ito ang kanyang buhok, hindi matigil ang pagtibok na mabilis ng kanyang puso. Ramdam niya rin ang pag-init ng kanyang muka, kaya agad siyang lumayo sa lalaki para paipayan ang sarili. Mukha ka ng bruha dahil dyan sa buhok mo. Sa sinabi nito, kinurot niya ito sa bandang tiyan. Pero imbis na masaktan si Dean, parang siya pa ata ang nasaktan. Napakatigas ng tiyan nito. Ano? Handa ka na ba makinig sa akin? Sa totoo niyan, wala naman talaga akong pakialam sa'yo kung tumalon ka palabas ng jeep o hindi. Kaso, ang malas ko lang dahil nabihag mo ako ng araw na yon. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog kakaisip sa'yo. Kaya kinabukasan, bala kong tignan ka ulit. Akala ko, pagkatapos kita makita ulit, tapos na. Pero habang tumatagal, mas lumalala pa itong nararamdaman ko sa'yo. Hanggang sa ma-realize ko na nagugustuhan na pala kita. Napakurap ng maraming beses si Angel habang iniisip ang sinabi ni Dean. Ang tumatak lang sa isip niya ay ang sinabi ni Dean na nagugustuhan na siya nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Naririnig mo ba ako? Biglang tanong ni Dean kaya nagulat siya. Ay, thank you! Gulat na sambit niya, kaya dali-dali niyang tinakpan ang bibig. Agad siyang tumingin kay Dean, at gaya din niya, gulat din ang reaksyon nito. Na-thank you zone pa ako nang wala sa oras. Mahinang bulong nito. Parang tanga din. Kung gusto mo, pwede mo ako ligawan. Ano magagawa ko? Masyado ako maganda para hindi magustuhan. Duh! Mayabang na sambit niya habang sinusuklay ang buhok gamit ang daliri. Parang mahangin banda rito. Ang yabang kasi nitong katabi ko. Natawa na lang siya sa pinagsasabi ng lalaki. At pagkatapos hinawakan niya ang mukha nito at iharap sa kanya. Gusto niya, bago mag-umpisa ang ligawan, magkausap muna sila ng maayos ni Dean. Maraming salamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo, Dean. Pasensya na rin dahil napagkamalan kitang isang jeepney driver ng gabing yon. Lakas din kasi ng tama mo sa utak eh. Ikaw lang yung kakilala kong mayaman tapos jeep ang sasakyan. Agad namang inabot ni Dean ang kamay ni Angel bago yon halikan. Nakangiti lamang siya habang pinapanood ang lalaki. Hindi ka galit? Dahil nagsinungaling ako sa'yo? Malumanay na tanong nito. Ni minsan hindi ako nagalit sa'yo, Dean. Naintindihan ko ang rason mo. Ako rin naman ang may kasalanan. Kaya napilitan kang itago ang totoong ikaw. Tsaka ano namang karapatan ko para magalit sa'yo kung ikaw nga ni minsan di ka man lang nagalit sa akin kahit na nakakapi ko na yung ibang ginagawa ko. May karapatan ka magalit sa akin. Hindi porket hindi ako nagagalit sa'yo, wala ka na rin karapatang magalit para sa akin. Sana, intindihin mo rin ang sarili mo, hindi palagi yung ibang tao. Ngayong alam niya na ang lahat, tila nakahinga siya ng maluwag. Kung gusto mo ako ligawan, kailangan mo muna magpaalam sa nanay at kapatid ko. Mahal na mahal nila ako at paniguradong mahihirapan silang ipamigay ako sa iba. Sambit niya. Akala niya, magagalit ang kanyang ina kapag nalaman niyang may naniligaw sa kanya. Pero mukhang kabaliktaran na nangyayari. Dahil pinamimigay na nga siya nito kay Dean. Ayos lang sa akin naligawan mo ang anak ko, Dean. Kung gusto mo, pakasalan mo na rin siya. Abay nagsasawa na rin kasi ako sa pagmumukha ng anak ko.
Kung si Angel nakasimangot, ibahin si Dean. Mula kanina, hindi na naalis sa mukha ng lalaki ang ngiti nito. At masaya si Dean dahil pinamimigay si Angel ng nanay nito. Si nanay naman, hindi ka ba marunong magpakipot kahit isang beses lang? Huwag mo naman masyado ipahalata na pinamimigay mo ko. Nakasimangot na sambit niya. Dahil doon, agad na lumapit sa kanya ang ina at niyakap siya sa kanyang bewang. Hindi naman sa pinamimigay kita, anak. Gusto ko lang na piliin mo ang kasiyahan mo ngayon. Alam kong kami palagi ng kapatid mo ang iniisip mo mula pa noon. At kung sa ganitong paraan lang, para makita kita muling maging masaya, hindi ko kayo tututulan. Mukhang mabait na bata rin itong si Dean. Napatingala na lamang si Angel at pilit pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang nanay. Si nanay naman nagpapaiyak. Huwag kang mag-alala, Nay. Kapag nakaluwag-luwag ako, ipapasyal ko kayo ni Bunso bilang pambawi sa pagtitiis mo sa pag-aalaga sa amin. Sama ako. Saad ni Dean, kaya nagtawanan sila. Sa buong araw na yon, masaya sila nagkwentuhan hanggang sa biglang dumating si Angelo. Mula pagkarating nito, hindi na naalis ang tingin nito kay Dean. Nay, huwag mo sabihin boyfriend mo to ah. Masyado siyang gwapo para sa'yo. Bigla ang sambit ni Angelo, dahilan upang mahulog sa pagkakaupo si Angel. Grabe ka naman, nak. Hindi ba pwedeng boyfriend yan ang ate mo? Natatawang tanong ng ina nila. Imbis na maniwala, parang nagduda pa yung kapatid niya sa kanya. Maniwala. Wala namang balak si ate na magka-boyfriend eh. Kung ikaw pa baka maniwala pa ako. Tsaka ang sabi ni ate, ako lang lalaki sa buhay niya. Kaya di ako maniniwala na boyfriend niya ni ate. Sambit nito habang nakatingin ng masama kay Dean. Dahil doon nagkatinginan sila mag-ina. Napailing na lang siya habang ang nanay naman niya tumawa lang. Ba't ba ayaw mo maniwala? Ipapakilala na nga kita sa kanya, Angelo. Anak, si Dean nga pala, maniligaw na ate mo. Dean, si Angelo, anak kong bunso at kapatid ni Angel. Nice meeting you, Angelo. Nilahad naman ni Dean ang kamay nito sa harap ng kapatid. Pero imbis na tanggapin yon, dali-daling tumakbo ito papunta sa direksyon at umupo sa kanyang tabi para yakapin siya. Ang dilulo naman niyang kasama mo, ate. Maniligaw mo raw kahit di naman. Dahil doon, sinenyasan niya ang nanay nila pero iniwan lang siya nito doon. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim bago kausapin ang masinsinan ng kapatid. Manliligaw ko talaga siya, Angelo. Kita niya kung paano mapatigil ang kapatid sa sarili nitong kinauupuan. Akala niya ayos sa kapatid niya ang lahat. Dahil hindi na ito nagsasalita. Pero gano'n na lang ang gulat niya na bigla itong sumigaw. Taksil ka, ate! Sigaw nito bago siya talunan. Humingi siya ng tulong kay Dean, pero imbis na tulungan siya, pinagtawanan lamang siya nito. Ako si John Cena ngayon, ikaw si Sasha Banks. Kapag nanalo ka, papayagan kitang ligawan ka ng lalaking yan. Pero kapag ako naman nanalo, aaminin mong ginayuma mo si Kuya Pogi. Puro asaran lang sila ng kanyang kapatid sa buong 30 minutos. Kaya naman, gulong-gulo na ang buhok nilang dalawa ngayon. Ni hindi man lang sila inawat ni Dean at umasta pa itong referee kanina. Dahilan upang makasundo ito ni Angelo. Alagaan mo tong ate ko, kuya. Medyo masakit lang siya sa ulo pero mabait naman yan. Huwag mo lang gutumin. Sambit ni Angelo kaya binatukan to ni Angel. Tigilan mo na nga yan, halatang sinisiraan mo ako eh. Sinasabi ko lang kay Kuya Dean ang masasamang bagay tungkol sa'yo. Mas mabuti na yung minahal ka niya habang alam niya yung hindi magaganda sa'yo, no? Sa buong oras na yun, nagtatawanan lang sila. Pansin na ni Angel na close na ang kapatid niya at si Dean. Ngayon, gabi na. Kinakailangan na nitong umuwi. Inaya niya ang lalaki na dito na maghapunan pero tumanggi ito. Dahil pinapatawag pala ang lalaki sa bahay nito. Nang maalala niya kung sino ang mga magulang nito, hindi niya maiwasang kabahan.
Nag-research siya tungkol sa mga ito at grabe nga ang yaman ng pamilya ni Dean mula sa kanununuan hanggang sa binata. Kinabukasan, araw ng Sabado at day off niya yon. Balak niya sana matulog na mahaba. Ngunit inistorbo yun ni Dean. Saan ba kasi tayo pupunta? Kakain tayo. Nagliwanag naman ang kanyang muka. Ba't di mo sinabi agad? E di sana agad na gumanda yung mood ko. Hindi yung aasarin muna ako bago pa kainin ng masarap na pagkain. Ganon na lamang. Ang laki ng ngiti ni Angel nang tumigil sila sa isang fast food sa loob ng mall. Napapikit na lang siya nang maamoy ang mabangong amoy ng manok. Dali-dali siyang pumasok doon at nakalimutan niya na kasama niya nga pala si Dean. Hindi rin nagtagal, bumili sila ng makakain nila. Habang kumakain, hindi sila nag-uusap. Galit-galit muna sila ngayon. Abala sila sa pagkain ng manok nang biglang may dumating na babae at biglang binatukan si Dean. Dahil sa kanyang nakita, biglang bumaras sa kanyang lalamunan ng manok. Mabuti na lang agad siyang inabutan ng tubig ng lalaki. Nandito ka lang palang mokong ka. Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Naiinis sa sambit nito habang pinipingot ang tenga ni Dean. Aray ko naman ate, ano ba nakakahiya? Kita mo naman may kasama ko tapos gumaganyan ka? Imbis na maguluhan, natawa na lamang si Angel. Kahit di siya magtanong, alam niya ang ate ito ni Dean. Magkamukha kasi ang dalawa. Dito sa kadate mo nahiya ka. Pero pag sa akin ang kapal-kapal ng mukha mo, suntukan na lang tayo. Dahil doon, hindi napigilan ni Angel na tumawa ng malakas. Napatingin sa kanya ng sabay ang magkapatid. Sorry po, ang cute niya lang kasi tignan. Natatawang sambit niya. Balita ko may nililigawan daw tong mokong na to. Ikaw ba yung nililigawan niya? Tanong ng ate ni Dean nang mahimasmasan sila. Tumango naman si Angel bilang sagot. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Pwede pa magbago yung isip mo. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng albularyo para maalis ang gayuman niya sa'yo. Napakurap-kurap na lang si Angel. Alam mo ate, kahit kailan talaga napakapakailamera mo. Pwede ba umalis ka na dito? Huwag kang bastos dyan din. Ba't pa pinapaalis ang ate mo? Sambit niya. Dahilan upang irapan siya ng lalaki. Buti pa itong nililigawan mo, babait. Sigurado ka na ba rito sa kapatid ko? Pwede pa magbago yung desisyon mo. Sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Kaya ko pa naman pong pagtiisan si Dean. Ako nga natitiis niya kahit sama na ugali ko eh. Kaya sino ba naman ako para hindi siya maintindihan? Dahil doon, sabay na napatingin sa kanya ang magkapatid. Napailing na lang ang ate ni Dean, habang ang lalaki naman, nakangiting nakatingin sa kanya. Swerte naman ang kapatid ko sa'yo. Kung sasagutin mo man ang kapatid ko, sana magtagal kayo. At ikaw Mokong, huwag mong kalilimutan na ipakilala kina mama at papa yan nililigawan mo. Panigurado matutuwa mga yon. Nang makaalis na ito, dali-daling tumabi sa kanya si Dean at niyakap ang kanyang bewang. Napangiti na lang siya dahil daig pa nito ang bata kung umakto ngayon. Kinikilig ako, Angel. Sambit nito habang nakasubsob sa kanyang batok. Ang corny mo, kalalaki mong tao tas ganyang kakiligin. Ano magagawa ko? Patay na patay ako sa'yo. Kahit anong gawin ko, kinikilig pa rin ako eh. Kahit nga huminga ka lang sa harapan ko, kikiligin na naman ako. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Pagkatapos nilang kumain, pumunta sila ng Toy Kingdom para maglaro at pumili ng mga stuffed toy. Hanggang ngayon, wala pa ring nakukuha si Dean. Maarte kasi ito. Pagkatapos nila doon, agad namang nagtungo sila sa Quantum. Isang token na lang ang natitira, kaya gano'n na lang ang kaba ni Angel. At ang panghuling token na yon, ang nakakuha ng isa pang stuffed toy na nakuha nila mula sa claw machine. 5 buwan na mula nung nanligaw sa kanya ang lalaki. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Dean. Hinihintay niya lang talaga na tanungin siya nito.
At kapag nangyari yon, hindi siya mag-aalinlangang ibigay sa lalaki ang matamis niyang oo. Bilisan mo na dyan, Angel. Tumayo ka na at mag-ayos. Sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang kwarto. Kahit tinatamad, pilit pa rin siyang nag-ayos. At saktong paglabas niya ng kanilang bahay, may van na nakahinto sa harap ng bahay nila na siyang ipinagtaka niya. Bumukas ang sasakyang yon at doon bumungad sa kanyang nanay at kapatid na pormang-porma. Oh, akala ko ba na dyan lang tayo sa mall? Nagtatakang tanong niya. Huwag ka nalang magtanong. Saad ng kanyang ina bago siya hilahin papasok. Balak niya pa sanang matulog dahil inaantok pa siya nang biglang may piring na humarang sa kanyang mga mata. Si nanay, nantitrip na naman. Pagdadabog niya. Subukan mong tanggalin yan, paniguradong hindi kita paglulutuan ng kare-kare mamayang gabi. Dahil doon natahimik siya. Galawin na nila lahat, wag lang ang paborito niyang ulam. Mahigit 30 minutos na lumipas na huminto ang sasakyan nila. Dahil nakapiring siya, inalalayan siya ng kanyang kapatid sa pagbaba. Bilang ka ng 10. At pagkatapos mong magbilang, tanggalin mo na yung piring mo. Saad ng kanyang kapatid. At bilang isang masunuring tao, sinunod niya yon. Nagbilang siya, at pagkatapos dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang piring. At doon bumungad sa kanya ang napakaraming petals ng paborito niyang bulaklak na roses. Ang petals ng bulaklak, nakabuo na parang 100, kaya kahit nag-aalinlangan, sinundan niya yon. Hindi rin nagtagal, nakapunta na siya sa dulo at wala ng mga petals ang nakakalat. Agad niyang inangat ang kanyang ulo at doon bumungad sa kanya si Dean na nakatayo habang may hawak na bulaklak. Habang naglalakad patungo sa lalaki, biglang tumugtog ang paborito nilang kanta. Ano naman pakuluto? Mamaya ko na sasagutin yan. Can I have this dance? Tanong ni Dean at malugod niya namang tinanggap ang kamay ng lalaki na nakalahad sa kanyang harapan. Nung una kita makita, nakuha mo agad yung atensyon ko. Siguro kung di ka lang sumakay at tumalon palabas ng jeep ng araw na yon, baka hindi kita makikilala. And you accepted me for who I am. Kahit nagsinungaling ako, tinanggap mo pa rin ako. Hinayaan ako na mahalin ka sa paraang gusto ko. Alam kong 5 buwan pa lang mula nung niligawan kita. Pero gusto ko sana marinig sa'yo to. Yung sagot sa tanong na to. Can you be my girlfriend, Angel? Parang kanina lang, iniisip niya kung kailan siya tatanungin ni Dean. Pero kung sinuswerte ka nga naman, kahit na nanginginig, nakuha niya pa rin magsalita. Yes, I want to be your girlfriend. Yes na yes. Sigaw niya bago lumapit kay Dean at hinalikan to sa pisngi. Habang hinahalikan ng lalaki sa pisngi, hinawakan siya nito sa magkabilang balikat, inilayo sandali at pinataka ng halik sa labi. Nakarinig siya ng palakpakan kaya agad siyang lumayo dito at doon bumungad sa kanyang nanay at kapatid niya kasama ang pamilya ni Dean. Dinala ko sila dito. Gusto daw nila makita kung gaano ako kapatay na patay sa'yo eh. Tumawa na lang siya sa sinabi nito. Hindi na single ang anak ko, maldito. Sigaw ng ina ni Dean nang makalapit sila sa mga ito. Yung anak ko din, hindi na single. Malapit na tayo maging magbalae. Sambit ng kanyang ina, kaya kinurot niya ito sa tagiliran. I'm so proud of you, son. Akala ko talaga wala kang balak na bigyan kami ng apo eh. Sambit ng ama ni Dean, kaya nagkatinginan silang dalawa. Kung malala ang bibig ng kanyang ina, mas advanced din pala ang tatay ni Dean. Bueno, kumain na tayong lahat and let's celebrate this day. Dahil doon, nag-umpisa na silang magsaya. Ang buong hapagkainan na puno ng tawanan. At ang dahilan nito si Angelo. Binuking ba naman siya nito sa mga kasama nila? Habang nakatingin sa kapatid, naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay.
Nang tignan niya ito, bumungad sa kanya ang mukha ni Dean na punong-puno ng pagmamahal. I love you. Mahinang saad nito at hinalikan na likod ng kanyang palad. Mahal din kita, Mr. Driver. Nakangising saad niya. Akmang hahalikan niya ang labi ni Dean pero hindi yun natuloy. Nang biglang sumabat ang kanyang kapatid. Mamaya mo na papakanya labi ni Kuya Dean, kumakain yung tao, wag kayong PDA dyan. Nagtawa na ng lahat dahil doon. Nang matapos kumain, nagpaalam muna si Dean na pupuntang banyo. Kaya naiwan si Angel mag-isa. Nang makita niyang palapit ang ina ng babae, dali-dali siyang umayos ng tayo. Samantalang si Angel naman na naiwan sa upuan, nilapitan din ang ina ni Dean. Komportable ka ba sa anak ko? Oo naman po. Komportable ka ba dito? Tumango naman siya. Kaya kita nilapitan, may gusto akong hilingin sa'yo. Sana mahalin mo na sobrang anak ko. Kilala ko siya. Mula umpisa, wala siya ibang ginawa kundi magpakalulong sa trabaho. Kaya sobrang saya ko nang malaman kong nililigawan ka niya. Hiling ko sana, huwag mo siyang hahayaang masaktan at mamahalin mo siya palagi. Makakaasa po kayo. Namamahalin ko ng sobrang anak niyo. Patay na patay po yun sa akin pero hindi niya alam mahal ko din siya. Ng sobra-sobra. Dahil doon, nakangiting tinapik ng ginang ang kanyang balikat. Sakto namang dumating si Dean at ang kanyang ina na magkasabay dahil nag-usap din ito ng masinsinan. Mukhang nagkakatuwaan yata kayo dito Hulaan ko, pinagtatawanan niyo na naman ako no? Napaka-asyumero mo talaga kahit kailan. Halika nga dito. Tawag niya sa lalaki bago ito yakapin ng mahigpit. Habang niyayakap ang lalaki, hindi niya maiwasang magpasalamat. Napakalaking pasasalamat niya dahil binigyan siya ng isang lalaking mamahalin siya na sobra. Hindi niya inaasahan na may premyo pala ang mga sakripisyong ginawa niya noon. At hindi niya inasahan na ang lalaking akala niya ay kidnapper, siya palang magiging katuwang niya sa buhay. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Elsa Galamgam, Rose Agsaulio, Ellen Magbitang, Zenny Marion, Cleo Kawaling, Edith Amero, Ira Joy, Sarah, Eileen Kindo, Miss Hazel, Christina Palma, Rosa Chonco, Bella Rose Orlanes, Alda Ladang, Inday Cuense, at Cora Pabiliar. Maraming salamat po sa inyong lahat.